bahay at nandito pa rin po tayo sa Berlin, Germany. Tayo ay may aatinan lamang pong BMW Motorrad Days 2022. Ito po yung puntahan namin from Berlin going to Milan, Italy by BMW po na motor. Hola! Danke! At kung ano-ano pe. Mayroon na bang tao dyan? Anyway, kamusta na po kayo? Buenos dias, senyora. Ay, naku po. Ngayon po ang araw na kung saan kita naman ho natin siguro nagkaroon ng inauguration ang ating bagong Pangulo. Palakpakan. Sabihin naman nila, magandang palakpak, diba? So, palakpak naman tayo. Para sa bagong presidente ng Pilipinas. Alam mo, timing na timing ang mga bagay-bagay sa mundo. Dahil kita nyo naman siguro, sunod-sunod ang timing ng mga pangyayari sa Pilipinas. Di ba ho? Bisa na ho yung dyan, yung tapos na siguro. Masasabi na natin tapos na yung issue ng disqualification dahil sa Supreme Court, di ba? Sinabing wala na kwenta. Ibig sabihin, wala na po talaga. Although, sabi nga merong report din na nagsasabing merong pang isang disqualification case yung mga Ilocano abogado or something. Although, it was also denied. Nasa Comelec and Bank na siya. Then, pero syempre, alam naman natin yun. Parang parang reconsideration na lang kung pagbibigyan pa o hindi. Di ba? Sabi nga, as the way things is happening right now, wow! English! Di ba? What's happening right now is wala talaga, mukhang malabo. Di ba? Dahil yung unang disqualification case na inakit na sa Comelec and Bank, inakit na sa Supreme Court, na-deny. So, most likely, yung mga nakasulat doon na decision kung bakit na-deny, malamang ganun din ho mangyayari dito sa issue doon sa pangalawang disqualification case. So, sabi nga ng may kaibigan niya ako, sabi, umaasa pa ba kayo? Huwag na kayo umasa. Yan na yan eh. Okay? So, alam naman ho natin na sa ating batas, even if sometimes the intention of our Constitution is dapat magkaroon ng check and balance. And there's an equal power between the judiciary, which is yung mga korte natin, at yung executive, yung pinamumuno ng presidente, at ang legislative. Supposedly, dapat equal power sila. Pero, as we know, hindi ho nangyayari ho yun, di ba? The truth is, wala hong ganong klaseng, minsan sumasablay din. At the same time, di ba? At the same time, ako pala ang foreign jet dito. Oo nga naman, tama ka naman. You're correct. At the same time, isa nga din hong pangyayari itong sa Rappler. Alam nyo, kung ating titingnan po yung pag-timing ng sa Rappler, sabi ko nga bakit parang minadali in a sense na pinaabot kay Marcos. I don't know if there's kung may power, may play ba doon, may strategy na pinapakita o sinasabi ng administrasyon ni Marcos na medyo lahat ng makakalaban delegates kayo. Okay? Although, again, okay, it's still under PRRD as of yesterday. So, yun na nga parang feeling ko pinaabot before maging citizen PRRD na o citizen Rodrigo Duterte, bago gumanon, pinaabot na biglang dineclare na ng SEC na pinatitigil na, di ba? So, para hindi mapagbintangan si Marcos na siya ang nagpatigil ng Rappler. Although sa akin ganito lang naman. Sasabihin niyo bakit
Bakit tuloy-tuloy pa rin po sila? Simple lang. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po sila kasi may appeal pa yan eh. They have 15 days to appeal sa SEC. After nun, they can still appeal sa korte. And sabi nga nila they would be appealing hanggang sa Supreme Court. So, as of today, they still continue to function. Okay? And ako feeling ko lang, even if, kasi remember, Rappler is online. Yan ang pwede nilang tayuan. Although, kung mawala na sila ng SEC, they are no longer a legitimate media. Kung talagang Pero they can still function kasi online, hindi naman pakikialaman ng SEC ang online. It's like us. Although, it will be considered as a blog. Kasi nga, wala ngang registration. Di ba? Kaya kalokohan, yung sasabihin na parang sinisikil ang kalayaan ng media. I don't think so. Okay, bakit? Kasi they can still talk in social media. Pwede pa rin po sila magingay. Kung ano yung ginagawa nila, pwede pa rin naman. Kasi online naman sila eh. Di ba? Hindi naman sila, wala naman silang diaryong lumalabas na kailangan ng SEC. O wala naman silang network na TV na kailangan mo ng SEC. Okay? Although, yun nga lang, they will not be considered as a legitimate na mainstream media o media. O online news, yan, pwede. Sa akin, sa totoo lang, ganun naman ang takbuhan na ngayon, di ba? I mean, ganun na, that's what's happening sa Pilipinas. It's all online. Etong si Maria Ressa, kahapon na-interview na panood ko, sabi ko, nagre-reklamo na naman siya. So, tataka daw siya, bakit ang ABS-CBN, halimbawa ng press freedom sa Pilipinas, etong ABS-CBN na wala ng tapos eto naman siya, nagkaroon din ng more than 20 na cases. Ibig sabihin daw, pinipigilan siya. Sabi ko nga, isipin niya na, 20 na cases, according to Maria Ressa. Okay? Oh, can she still talk? Yes. Nagpa-function pa ba yung Rappler? Yes. Oh, I mean, nandiyan pa rin sila kahit naman may mga kaso. Oh. Saka yung kaso naman niya is different. Hindi naman kaso ng gobyerno sa kanya, yung kaso ng mga personal na nagsampa ng libel case sa kanya. Diba? Bilang head ng Rappler. Kasi nga, yung Rappler nga, ito nga yung kinaiinisan natin minsan, di ba? Tulad ng sinabi ko kay Rambo ng Rappler sa interview. Nasabi ko sa interview yun, paano kayo magiging underdog if kayo mismo nang babash din kayo o bumabanat din kayo? Although, sabi niya, according to him, it's a fact. Yeah, but did you question, did you ask? Did you even before kayo maglabas, nag-ask kayo kay Mocha noon na is it true na ganito, ganyan? Di ba nung remember na sinasabi nila, wineponize ni PRRD? Ang palusot naman daw, it doesn't have to be, kasi ang ini-insist niya sa interview. Maraming salamat, Okutsulin, thank you very much. Ini-insist na sa interview, yung weaponizing o yung sinasabi niyang commanding, it's not necessary na si PRRD kakausapin ng vlogger at sasabihin kung ano yung dapat i-discuss. Through kung ano lang sinasabi sa media, sabihin yung public address ni PRRD, dun daw parang kumukuha ng cue ang mga vlogger. Hindi rin. Kasi sabi ko nga sa kanya meron din akong mga hindi gustong ginawa ni PRRD and I voiced it out sa vlog ko, di ba? So, si Mocha, syempre, hindi lang niya vino-voice out at that time kasi it's awkward because she's a public official. But it doesn't mean na agree siya sa lahat, okay, na nangyayari doon sa government. Pero syempre, as a government official, kasi iniisip nila kasi meron talagang kuntsabahan, ganun ang datingan. Wala. Hindi lang siya nagsasalita kasi nga public official siya at that time. And yun ang parang sinabi ng Rappler through Maria Ressa na nangyayari noong time na yun. And I clarified to him, kay Rambo, na sabi ko, walang ganun.
Walang command. Hindi kami yung nagkikita, ito babanatan natin sabay-sabay. Walang ganun. It's just same, maybe nagkakataon lang, same ang reaction sa mga bashing ng tao, especially at that time mainstream media kay PRRD. Kaya tuloy mukhang aatake mainstream media, magdi-defend ang mga vloggers. Ganon. Pero gayon pa man, sabi ko nga ang problema din kasi ng mainstream media, which ngayon minsan ginagaya rin ng ilang vlogger katulad ni TP, di ba, na before ka maglabas ng report, hindi ka muna nagtatanong, di ba? Parang hindi na mahalaga sa kanila yun. Tapos, kung sakaling mag-react ka, sa public official mag-react ka, sasabihin pa na, di sana tinawagan mo ako, di sana ganito. Diba? So, in other words, ganito lang kasimple. Yung Rappler, anyway, umaasal naman kayong para din kayong mga vlogger. Although, you can consider yourself na mas matalino o mas educated dahil you know terminologies and sistema pagdating sa tawag dito sa mainstream o sa being journalist, pa rin naman kayo, para rin kayong vlog So huwag na kayo magreklamo, dami nyo sinasabi. Daddy for short, maraming salamat po. Kamusta kaya ang 203 billion? Ako po, delicates na yan. Delicates. Mukhang malabo na yan. Sa tono pa lang ni Madam Secretary di pala Secretary, BIR Chief. Diba? Mukhang malabo na. So, simple lang naman yun Yung paglabas ng SC sa Rappler, feeling ko hinabol bago pumasok si Marcos. Feeling ko lang hinabol yun. Para hindi pagbintangan si Marcos ang nagpatanggal ng SEC. Tapos siguro anyway, hindi naman din binibigyan ng chance ng Rappler. Kasi ang basa nila dito, basa ng Rappler inaatake sila ng Marcos because inaatake daw nila yung vlogger ni Marcos. That is something that is a conspiracy theory, di ba? Parang there's no such thing as ganun. Ako sa tingin ko even if I'm not sa part ni Marcos o I am sometimes voicing out my disagreement with the Marcos administration, I don't think may ganun na porket inatake ng Rappler tong mga vlogger-vloggeran ni Marcos na kaagad pinagkukuntsabahan na. Hindi naman. I don't think. Sa totoo lang, baka hindi kilala mga SEC, kasi nung binabanggit nga ni Rambo yung binuo ng mga vlogger, hindi ko makilala yung mga yun. Sa totoo lang, isa lang kilala ko doon, nagpakalat ng, dalawa pala. Yung isa doon yung nagpakalat ng Talano Gold, di ba? Kaya ako nakilala. Hindi sa personal pero nakilala ko sa YouTube, di ba? Kasi nga, kinomentohan natin. So I don't think there's a conspiracy theory na hinabol yun, although sinasabi ng iba, para lang mapigilan. Anyway, kayang-kaya naman. Sa tingin ko lang, kayang-kaya namang iwasan ni Marcos even if nandyan sila. Even if they have SEC, kaya naman iwasan ni Marcos yun. Hindi kita minsan-minsan lang lumabas yung mama Diba? Gulo-gulo. Anyway, sa tingin ko yun lang naman. In terms of inauguration, what can you say about the inauguration of Ferdinand Marcos? Ako, una, ganito Una, sabi hindi daw magbabasa. Okay? Pero, biglang nagbasa ito kasi, nung pinapanood ko, syempre, hindi ko alam, pero bigla na nagbasa. Kasi sinabi yun, binawi. Noong una, so hindi daw magbabasa ng teleprompter. Ngayon, bigla nagbasa. Una-una, there's nothing wrong. Okay? Pag magbasa ang isang tao. Tapos kasi, especially sa formal event, di ba? So, wala naman sigurong masama. Kaya lang, sabi ko nga, ano kaya masasabi nung mga Marcos loyalists na inaaway nila yung ibang politiko pag nagbabasa? Naalala nyo nun?
Inaaway nila yon. Although sigurado ako sasabihin nila, ano naman yun eh. Ano naman yun. Kampanya yun, dapat di na binabasa. Ganun, gayon pa man, ganun pa rin yun. Nagbasa is nagbasa. Okay? There's nothing wrong with magbasa. If you want to be straight to the point, organized in your thoughts, okay lang naman magbasa. Yun nga lang, syempre, binatikos nila yung atong galit ni Marcos na nagbabasa. Ngayon, tahimik na sila. Di ba? Sabi ko nga, wala, ganun talaga pag plastic. Ang plastika na lang. Tapos, ang isa sa paulit-ulit pa rin sinabi ni Marcos, yung unity. Pero meron ako isang nabasa na nagulat nga ako, sabi ko, anak naman ng wedding to. Sorry, may nabasa ako sa Twitter na isang speech ni Marcos. Okay? Ang sabi niya dito, wait. Yung patungkol sa economy ng Pilipinas. Nagulat ako, sabi niya, we are presently drawing up comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. Diba? In promising to fix agriculture and infrastructure. Alaman niyang panalo na siya. Maybe 20 plus days ago. Hanggang ngayon, nagda-draft pa rin sila ng plano. In the first place, dapat kung tatakbo ka, meron ka ng idea, yung concrete plan. Kaya ka nga tatakbo eh. Diba? If you want to run as a public official or a certain entity or a certain kunwari ako magme-mayor ako, kunwari lang magme-mayor ako ng isang lungsod, because I have a solution to what problem na nakikita ko doon. Diba? Kaya nga ako tatakbo eh, because I'm going to present a solution to them. So the same thing, supposedly, the reason why you are running for president is you have an idea. I think, ito tama, ito magandang gawin sa Pilipinas, blah, 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 blah. O, alam mo na, di ba? Ngayon, if you fix na lang ng economic manager mo, this is what I wanna do, ganito, pak, okay. Pero alam mo na, di ba? And hindi yun rocket science na aabutin ka pa ng isang buwan para lang maisulat lahat yun. Di ba? Parang, oh, wow, ang lupit mo, hanggang ngayon, nagdo-drawing pa rin kayo. Hanggang ngayon, nag-uusap-usap pa rin kayo kung anong gagawin ninyo. Parang, wow naman. Ano ginawa nito mga nakarang araw? Nagbakasyon. O ano, ba't dapat... Hindi, siguro. Hindi naman sa baka sabihin na naman iba, bubong. Sanay lang siguro tayo sa bilis kilos ni Yorme, di ba? Si Yorme kasi, iniisip pa lang ng tao, may solusyon na siya. Diba? So, sa tingin ko, wala talaga siyang plano. In the first place, yung pagtakbo niya, okay? Yung pagtakbo niya, hindi naman because mayroon siyang solusyon. Di ba? O meron siyang specific na gustong mangyari. Tama talaga si Senator Amy. Di ba? Si Senator Amy, sabi niya, isa sa mga reason, para ma-redeem yung pangalan nila. Nakakatawa lang. Nakakatawa lang naman yun. Until now, how many days na nakalipas? Baka mamaya sa first sona nito ni Marcos, ganun pa rin, nagdo-drawing pa rin kayo. Anak ng wet. Talaga sinasabi ni ni Yorme na analyze, and you get paralyzed. Di ba? Totoo naman eh. Ganun talaga eh. Hindi, alam niyo analyze, tapos mapaparalyze. Naalala ko yung sa mga projects sa school, ng elementary, high school. Yung kunwari, okay class, sasabihin ng teacher, lalo na yung mga science teacher, okay class, group yourself, you have grouping, so magbubunutan kayo, di ba? Nag-group na kayo. Sa beginning of yung yung school year na yun, nag-usap na kayo. Hanggang pagtapos, bago mag-submit, nag-uusap pa rin kayo ng gagawin ninyo. Di ba? Yun nga yung tinatawag na analyze, and paralyze. Yung ganun eh.
Kasi hanggang ngayon, nagkukwentuhan pa rin kayo, ganito gagawin natin, yung punong-puno na suggestion. O, ganito ganito gagawin natin. Yung mga nagmamagaling, mga may mga kaklase mo, ganito ganito. Hanggang wala na kayo nagawa dahil sa kakaplano, kakadrawing, kakausap, meeting ng meeting, wala nang nagawa. Naku po, dami ko pala lang ganyan. Meeting na meeting, wala naman nangyayari. Kaya ako, sa totoo lang bakit pa kailangan nyo mag-meeting if you know what to do and you have social media, chat group. Chat nyo na lang. Ito, gawin nyo. Plak. Tapos, ayusin na, di ba? Hindi yung meeting tayo. Meeting na naman. Ulit-ulit na meeting. Walang kakwenta-kwentang meeting, di ba? Parang, di ba, isang araw pa lang, pinakikita. May vlog si Marcos na kesyo nagmi-meeting siya with the cabinet. Tama yung sinabi isa dito Loko rin yun. Sabi niya, nagmi-meeting kuno para kunwari may ganap. Sabi ni Maui. Sino ba yung mga makinig dyan? Yan. Anyway, sabi ko nga wala Talagang ganun. Siguro naman, okay. Ito sabi ko nga, okay. Excited ako Sa totoo lang, excited din ako mag-June 30. Okay, bakit? Para naman mawala na ng palusot yung mga defender ni Marcos na hindi pa nga presidente, inaano nyo na kagad Gumagano parang mga umiiyak. Hindi pa presidente, inaawin nyo na kagad yan, presidente na Siguro naman, in 100 days may magawa na Hindi yung puro na ganyan-gayaan Di ba? Puro kay plano wait lang, meron dito. Boss Banat Bay, do you agree na typical na sa mga Pilipino na wala naman talagang plano sa buhay? Most of Filipino bahala na bukas ang ugali. Kaya hindi, may mga ganun. Pero I don't think na typical. O tayo lang mga Pilipino may ganun. Hindi, it's not a unique karakter ng tao, ng mga Pilipino yan. Hindi. I think all human beings, whatever is, kung saan ka man pinanganak, meron talaga maging tendency na ganyan, na medyo walang plano sa buhay, yung bahala na kung ano mangyari. Parang ganito Alam mo kung ano yung na-remember ko sa kwento na yan? Merong alam mo yung nagpapana. Yung arrow, di ba? Yung arrow, ganyan. Tapos meron kang target, di ba? Sabi daw nga nila, yung ibang tao ganito, target ng ganun, bala na. Pagpatak, gagalawin yung target, dun itutusok. Maraming tao ganun. Ganun ang prinsipyo sa buhay. Bahala na, sige, ito, gawin natin, pak. Tapos, yung goal ang mag-a-adjust dun sa tira mo. Hindi yung meron ka talagang goal na ayun, yan ang aabutin ko, yung goal na yan. Diba? It's a human nature na wala talagang plano, hindi iniisip ng future. Kaya nga, sabi nila, gastos ng gastos. Meron pa nga ako narinig Pero, meron ako narinig na narinig ko to sa isang financial guru, sabi niya. Your money is not your money until you use it. Diba? May ganung prinsipyo Sabihin, yung pera na yan, yung value ng pera na yan, yung pera, meron tayo dito pera. Halimbawa, papalit tayo. Okay. Itong pera na to, $100. Itong pera na to, hanggang hindi mo daw ito ginagamit, papel lang yan. Ang nag-iisip lang daw na yan ay may value 100, yung tao may hawak. Pero wala siyang pakinabang until ibili niya daw to. Okay? Sa loob-loob ko, may tama na may mali, di ba? Tama kasi, tama nga naman, papel lang yan kung hindi mo gagamitin, di ba? Papel lang talaga yan.
Pero, depende yan sa perspective mo, di ba? What if something happens to you at ginastos mo na lahat dahil inisip mo na pera lang yan, di ba? Parang ano yun, yari ka naman kasi naubos na yung budget mo sa buhay dahil nga sa sinasabi mo pera lang yan. So what am I saying? Kasi Next performance will start momentarily. tingin ko na nangyayari ngayon, and I hope it will not continue that way, na nangyayari ngayon na may nag-text baka may nangyayari ngayon na parang they are just reacting sa mga nangyayari. It's not a leader with a vision. Magkaiba yun eh. Yung sinasabi nilang babangon ng Pilipinas, will bring back the glory of the Philippines, that's not even a vision. That's the difference between dream and a vision. Dream, pangarap mo. Vision is something that you see that it is possible to happen kasi you have plans. Okay? Yun yung difference nun. Feeling ko lang naman, and I hope I'm wrong. I hope I am really wrong. Na feeling ko, ganun lang ang administration ni Marcos, na parang, kung ano meron, react lang tayo. Diba? Parang, life continues. Diba? People in the government continues to corrupt. As is. Then, if something happens, doon tayo magre-response. Kung umangat pa yung gas, doon tayo magre-response. Pag umangat pa yung bilihin sa pagkain, doon tayo magre-response. Feeling ko ganun. Okay? Unlike yung leader na merong dream. Sorry. Leader na merong vision. This is what I want to happen to our country. Parang ganito. Now, we are importing. But after 5 years or 6 years, we will be the one exporting foods. How? This is my plan. Okay. Ano siya? Concrete, step-by-step plan. So first, halimbawa, eto nakita ko to kay PRRD. Although he is not talking about it. Nakita niya yung problema sa China. Nakita niya yung problema sa ano. Alam niya na ang nangyari noon, there was a decision na atin yun, itong pinag-aagawang island o tubig na pinag-aagawan, atin yan, alam niya yon. But at the same time, he knows we are not capable, di ba? It is impossible for us to fight. So, what he did was, instead of fighting, kinakaibigan sila. Kinaibigan, and eventually because of that, nililigawan tayo ngayon ng ibang lugar, ibang bansa. And yung ligaw na yon, yung tulong, training, yung help with modernization of our AFP, pumasok kasi nga nililigawan tayo. Then, habang si PRRD binobola niya itong China na pinapaniwala niya na kaibigan tayo, bla 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 bla, hanggang eventually, kita nyo naman, grabe lumakas bigla yung ating AFP pagdating sa Navy. As in, lumakas ho tayo. Dumami ho tayong weapons. Naging modern lahat ng nangyari sa ating military. Tapos, biglang bawi nung kasunduan. Nakita niyo yun? Hindi naman si Teddy Locsin yun. Sinabi ni Pangulong Duterte kay Teddy Locsin, tigil na ang usapan. Eto na, pak. May plano. Okay? Yun yung tinatawag natin na yung mama, hindi lang yung nagre-response. Pag binuntutan tayo ng China, ganito gawin natin. Yun yung response. Nagre-response ka lang. Diba? Hindi ka, you're just reacting, not proacting. Yung proacting yung parang, yung pro-response na parang, ako may plano ko. Friends tayo ngayon. Pero palalakasin ko lang to, eventually puputulin ko na yung ugnayan natin. Ganon ang ginawa ni PRRD. Diba? And I just hope that Marcos has a concrete plan. First, in our economy na sobrang pabagsak dahil again, it's not his fault. Okay? It's not his fault. It's just
Buong mundo yan. Okay? Actually, alam nyo dito, ano nga yan usapin nga yan dito ng mga taxi driver na yung sa Ukraine. Yung totoo. Yun ang ano nila dito, topic nila dito. Pag tinanong mo sila, boss, basa ka ng comments. Ano yun? Bakit? Ano sabi? Wait, wala naman ako na. Ano yun? Sorry, ha? Pasensya na, maliit kasi yung comment kaya hindi ko mabasa. Pakiulit na lang kung ano man yung comment. Okay? So, yun nga dito yung usapin nga dito. Malaking issue yon kasi pinaghahandaan ng gobyerno nila kung paano yung pag nagkaipitan, di ba? Pag nagkaipitan ng food, kasi ang problema hindi naman yung yung food, yung supply. Ang problema yung traveling. Yung sabihin traveling, considering mahal yung oil, kinansel ang ibang mga bansa na kumuha ng oil. So pataas ng pataas, di ba? Anong masasabing hindi pumunta si PRRD sa inauguration ni BBM? Matik na talaga yun. Talagang alam natin yan. Hindi niya yan pupuntahan talaga. Actually, dito nga yung mga kasama ko nga dito. Mga kasama ko dito, syempre, ako lang ang dito yung poorness. Yung mga kasama ko dito talaga mga milyonaryo. Yung mga tipong, eto walang biro ito. Sabi ko nga pagka siraulan lang siguro ako, yung mga relo nila dito, 15 million, 25 million, ganun. Ganun yung mga kasama ko dito. And they transact with our government. Okay? And they do not, may kilala sa akin dito bilang vlogger na supporting the president. Pero meron ding hindi. Okay? Tinatanong nga nila sa akin kasi nung nalaman ng iba, marami kami kasi dito tinatanong nila kung kamusta na ba, ano daw ba mangyayari nitong Marcos administration. Actually, binalik ko yung tanong sa kanila. Kamusta ba boss nung kayo ay naging presidente si PRRD in the business side? Alam mo, isa lang ang sagot nila sa akin, lahat. Karamihan sa kanila, mga nakausap ko. Naging strict nung panahon ni PRRD. Talagang, siyempre, sabi nila, you cannot still deny the fact that there's still corruption. Hindi naman pwede ma-zero corruption. Walang ganun. Siyempre, sa baba. Pero sobrang mahigpit daw. Siguro I'm not saying this Siguro dahil nga si PRRD ayaw ng corruption. So, yung mga nasa baba niya, it's either sumunod o itago, di ba? Ganun ganun ang ganun siguro ang mangyayari ngayon tinatanong nila sa akin, ganun na nangyari nung kay PRRD. Tinatanong nila sa akin, paano daw ba itong kay Marcos? Sabi ko, I really don't know. Ako, sabi ko nga sa kanila, I'm wishing pero na sana talaga magtagumpay kasi kawawang negosyo sa Pilipinas. Yun din naman sila, pero sabi ko nga we'll see. Feeling kasi ito nung pag pinakinggan mo nga yung speech, parang okay lang. Alam mo yung parang speech din ni parang gano'n Alam mo yung pakiramdam na speech din ni nung mga nakaraang presidente. Si PRRD lang talaga yung pag nag-speech na eto itigil nyo ito or else. Ganito. Eto huwag nyong gagawin ito. Eto. Alam mo yun? Wala na Sabi ko nga unti-unti na sigurong gagano ng interest ng tao sa politics. Unless something happens. Pero feeling ko the interest of Filipino people sa politics medyo ganun na. Kasi kay PRRD, pag nagsalita siya, kinabukasan, talk of the town, di ba? Pinag-uusapan ng mga taxi, Grab. Dito kay Marcos parang okay lang. Pero let's give him a chance. Siguro 100 days. Somehow, sana may mangyari, di ba? Sabi nga, one word, weak and typical politician.
maybe it's not the personality of Marcos. Okay? I mean, ito lang eh. It doesn't mean it's bad. Okay? Remember ako, as I've always said, na yes, talk, okay yan. Salta, yan, speech. Pero if it will not translate into action, wala rin kwenta yun. Okay? So, ayun na maganda kay PRRD. When he talks about something, kinabukasan, implemented. Sabihin, pag sinabi niyang walang ganito, ni-implement, di ba? Although, pwede rin naman, sweet talker, ibig sabihin, magaling, mambola, pero in reality, pwede namang hindi rin naman niya magagawa. Okay? May mga ganon, di ba? May mga ganong klaseng eksena. And pwede rin naman, isang taong walang kwenta mag-speech, okay? Walang, alam mo yun, traditional politician mag-speech, pero in action, maayos. Okay? So, sa akin, it's the same thing with Marcos. Pwede namang hindi lang siya interesting magsalita, walang kwentang magsalita. Hindi ganun kagaling magsalita. Pero eventually, maganda naman ang mangyayari. Okay? So, kasi ganun naman eh. Kaya nga sabi ko eh, Dali for short, maraming salamat. Ang pangarap nyo, pangarap ko, Pinoy sabi niya, kaya kayo ang boss ko. Oo nga eh. Kaya nga sana, ito lang eh. Ako, as I've said even before, nung ini-interview ko ni Rambo, paulit-ulit siya sinasabi na parang, hindi naman pinalalabas niya. Pinalalabas niya yung actually sa totoo lang yung tanong ni mga ni Rambo, parang masyadong feeling ko pasensya na Rambo, pero feeling ko, if you hate polarizing na ginagawa ng mga DDS and mga loyalista, if you hate that, if you don't like it, okay, honestly, kayo rin naman eh. Yung tanong sa akin ni Rambo, ng Rappler, ganun din. Parang ano ba masasabi mo as a vlogger, ganito. Sabi ko nga, sa vlogger, okay, in every, alam mo yun, groups, meron talagang bad apple dyan. Meron talagang masama na nadadamay lang yung iba. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, alam mo, ikaw, bilang Rappler, di ba dapat hindi ako magpapa-interview ng ganyan? Kasi nga, napakahudas din yung pagdating sa chap-chapan eh. Di ba? Kaya lang, sa akin kasi, nung napanood ko talaga yung documentary niya about vloggers, my intention sabi ko, tama naman siya eh. May punto siya dun sa mga pinalabas niya dun, ang sources ng vlogger sila-sila lang din. Yung kwentuhan lang din nila. Yun din yung source. Kasi ganyan ng mga yan eh. Imaginein mo halimbawa, yung si Raulong kay subayaran daw mga isko vlogger. Ang source niya, flip topper. Di ba? Kung hindi naman sintu-sinturin tong tao na ito, ang magiging source mo hindi pa makatotohanan, flip top pa. Tapos you will imply that every one of us are paid because of a flip top. Hindi nga sinabi ng flip topper na kami, siya lang eh. Di ba? That's how, quote-unquote, stupid some of the vloggers in the Philippines. Especially itong mga to. Kaya, sabi ko kay Rambo nung sa Rappler, kaya ako pumayag na ma-interview. Because I want to tell him, not all vloggers are like that. There are vloggers who react on news, media. So, sabi ko nga sa kanya, kung ganito lang ang simple, kasi tinatanong niya paano yung source ko. Sabi ko, simple lang. Kung ang source nyo ay fake, kunwari, GMA News 5 are fake ang source ninyo, definitely it will be fake din sa amin. Kasi ako nagre-react lang ako doon sa news na nakita ko sa inyo. So sabi ko nga sa kanya, kung tae content kayo, magkakaroon din ako ng tae content. Kaya, you cannot generalize the vloggers na parang walang source. No. May mga vloggers na, halimbawa si Coach Oli, si Boss Dada, ang ano rin naman, yung source din naman, yung mainstream media. And sa amin tatlo and maybe si Mark din, of Mondes of Manila, wala ko nakita na ang source imbe-imbento lang. Diba?
we are just reacting sa news, sa mainstream media. So kung tae yung content ng mainstream media, tae rin kami. Kasi nga, nire-react lang kami. So, yun lang. Gusto ko lang kasi alam mo, ito itong mangyayari kay Marcos, itong sinasabi nilang bagong Pilipinas, bagong muka. Ito pala yun. Natatawa lang na iniisip natin na bagong Pilipinas, ano yun? Ito pala yun. Bagong impormasyon. So, bagong impormasyon na makukuha natin from the vloggers nila. Kasi nga, dahil sa ayaw mag-interview, alam mo, dapat, sa akin sa totoo lang, isa sa mga tinanong sa akin nung rapper, ano ba dapat ang maging basihan ng accreditation ng vloggers? Simple lang, pag isang vloggers naglabas na ng fake news, halimbawa yung Talano Gold, it should not be credited anymore. Diba? Bakit? May ugali na yan isipin mo halimbawa yun, Talano Gold, o ano pa, COVID is not true, pinalalala lang ang COVID, kuntsabahan ng WHO yan, tsaka Bill Gates yan. Pag ang isang vlogger ganyan na, anak ng weteng, hindi na dapat yan ma-accredit. Yan ay isang katarantaduhan na pag sila pa ina-accredit. Kasi pambihirang buhay yan. Nagpakalat na ng fake news wala nang credibility. Tsaka makikita mo naman the way ang isang tao pag mahilig sa conspiracy theory, patay tayo dyan. Dapat talagang hindi na yan i-accredit. Hindi yan lehitimo. Ang tawag dyan, manghuhula. Maganda yan. Ito suggestion ko dyan sa kayo, makinig kayo mga pangalan nila dyan, United Vloggers o Cheche Bureche nyo. Dapat sa inyo, magpa-credit na kayo ngayon, diyan sa labas ng Quiapo Church. Kayong vloggers na nagpapa-credit dyan itong UV. Ano ba pangalan nun? Nga yun? Yung UV ek na yan. Kayong mga vloggers kayo, dapat sa inyo magpa-accredit na kayo dyan sa mga manghuhula dyan sa labas ng Quiapo. Mahilig kayo sa ganyan di ba? Mahilig kayo sa invento. Mahilig kayo sa conspiracy theory ninyo. Asan ang mga source ninyo? Ayan, United, sinungaling, ayun, UVIP. Ayan, United Vloggers, ignorante pa. Ewan ko kung anong tawag dyan. Dapat dyan, nagpapakredit na lang kayo sa mga manghuhula. Dapat sa inyo hindi vloggers, astrologists. Dapat sa mga kasi yung pinuno ninyo, hilig sa conspiracy theory, ano ba namang klase yan? Ano ba namang klaseng yan? Vloggers yan? Kaya ako ito sa totoo lang, kaya ako naiinis at gusto kong magsalita laban dito sa mga vloggers ito. Kasi dandadamay kayo ng mga matitinong vloggers. Maraming matitinong vloggers na ako di ba sinabi ko nga doon sa sa channel ko nung may nagsasabing paulit-ulit, hula na mananalo si Yorme, hula na mananalo. Even if Iskonian vlogger yun, I don't care. Hula is fake. Yung hula na yan ay katarantaduhan yan. Hindi dapat yung pinaniniwalaan. So kung yung hula na yan even favors our candidate, isa hong malaking katarantaduhan yan. Again, hindi dapat tayo ganun. Pambihira naman, ang bagong-bago ang dami ng ways to check if things are true or not. Alam mo yun? Dati nga, napakahirap. Imagine mo, no social media. How are you going to check your information? Isipin niyo yan, so you have to keep on buying newspapers and listening and watching news, di ba? Just to be sure. And as much as possible, you have to interview the person. Tama? Yung nilalabas mong news. Ngayon hindi na Buti na nga ngayon News is, mainstream media, nandiyan na sa online. Even the whole speech of that person, nandiyan na rin online.
So, hindi ka na kailangan, ang dali mo nang i-verify ang isang fact. Hindi ko maintindihan. Kahit gano'n na nangyayari, meron pa rin talagang mga mahilig sa fake news. Meron pa rin talagang mahilig sa conspiracy theory. Hindi ko alam. Sabi ko nga maybe, ito naman, kultura ng Pinoy. Kultura ng Pinoy na mahilig sa alamat, mahilig sa hula. Ewan ko ba? Yun ang sa tingin ko na medyo kultura ng ilang Pinoy din. Ang hilig sa hula-hula. Ang hilig sa kwento-kwentuhan. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. I don't know. Pero sabi, actually, naisulat ni Rizal yan. Naalala ko nung sa No Limit Angel. En Presmo. Nasulat niya yan na ang Pinoy daw ang isa sa mga kaugalian ng mga Pilipino sa Spain noon yung mag-party at mag-socialize. Yung magkwentuhan, magchismisan. Yun daw. Di ba? Ewan ko nga Itong sasabi nito, yung mga 31 million fans club, hindi kami inggit. In fact, masaya kami kasi tama ang decision namin na hindi. Oo. Hindi ako nagkaroon ng regret na kasi maraming isa yan sa mga tinatanong sa akin. Hindi ko ba nagkaroon ng regret na ang nanalo ay hindi yung kandidato mong kinakampanya? At isa pa yan sa tanong ni Rambo sa akin. Bakit daw si Isko? Sabi ko nga, simple lang Kung gusto ko ng negosyo, ito totoo to Kung gusto ko ng negosyo, gusto kong yumaman, anak ng wete, pupunta ako kay BBM. Bakit? Content-wise, marami naman talaga silang viewers. Totoo naman. At gullible viewers. Alam mo yung gullible viewers? Yung uto-uto. Yung mag-imbento ka lang ng kwento, maniniwala na. Naniwala nga sila sa tala na gold Imaginein mo, kung kunwari, eto, sabi ko nga sa kay Rambo, kung quote at quote, gago lang akong vlogger, nag-Marcos na siguro ako. Bakit? Mag-imbento lang ako ng kwento-kwento. Diba? Tungkol sa administrasyon, tapos dadami pa viewers ko, dadami subscriber ko, yayaman ako. Yun nga malang kakwenta-kwentang vlogger nila, may views Imaginein mo yun Pag pinanood mo, walang kakwenta-kwenta ito, may views feeling ko nga yung isang hindi ko na lang papangalanan Feeling ko yung isang radio broadcaster, isang radio announcer na galing sa isang pinasarang istasyon. Nag-vlog na rin kasi alam niyang kikita siya. Di ba? Nag-live na rin kasi alam niyang kikita siya at madaling utuin itong mga tanso na ito. Di ba? Nag-vlog na lang Sa totoo lang, may choice naman siya mag-stick sa isang radio kasi lumipat nga siya sa isang radio Di ba? Bakit nagbo-vlog na lang ngayon? Alam niya kasi may kita. Madaling pero uto-uto Sorry, pero yan talaga Siguro kunwari, halimbawa, ako BBM vlogger. Kunwari lang, naging BBM vlogger ako. Mag-iimbento siguro ako ng mga istoryang, alam nyo ba, na isa sa mga plano ni BBM gawing centralize ang ID system ng Pilipinas. Ito ang plano niya. Napakinggan ko sa isang source ko sa Malacanang. Di ba? Ang daling ganunin Sigurado ako yung mga panatiko dyan. Tama ko. Tama ka. Kaya pala, yan ang plano talaga ni Marcos Baka pag sinabi ko pa sigurong, alam mo, isa sa mga plano ni Marcos magkaroon ng submarine sa subway. Katabi, di ba? Ng subway, tsaka yung submarine. Baka maniwala pa yung mga animal na yun. Sasabihin, tama ka. Ang galing mo, Brad. Ang galing mo. Di ba? Alam nyo ba? Kasi gano'n naman talaga sila. Tapos, ilalike na kagad, isi-share na kagad. Without verifying Alam mo yun, sana lang matuto na tayong Pilipino. Pero, I doubt. Matuto na tayong mga Pilipino na magkaroon ng critical thinking. Diba? Ano may critical thinking na you have to question everything. Wala. Para tayong mga baliw Nagpapaniwala lang sa kung ano-ano
Diba? Na kesyo. Tawa nga ako eh. Dali for short, maraming salamat. Parang kinita ang hirap. Kasi lalo na ako sa kasi. Parang ganito eh. Sinabi, may manggugulo! Oh, yan ang agad ng clickbait do sa video. Manggugulo daw sa inaugurasyon ni Marcos. May content ka na kagad. According to Enrile. Oh, may manggugulo daw na naku po. Pasensya na, may live lang, boss. Ano? Yan yung remote. Pare, you should buy one. Nakalive ako ah. You should buy one, pare. Kasi sa atin, 90,000. Here, pare, mga 48, 47, 46. 1,000? Wow. 47,000. 46. 46,000. Sa atin, 90. Ito daw. Is that? Like, Limowa. 46,000 na lang dito. In Manila, 90 yan. Sa Manila, 90,000 to. Dito, 46. Eh, makukuha ko pa yung tax sa airport. So, mababawasan pa. Mga 40, mga 40 na lang yan. May motor. Ano, ilang cc ba to? May aircon to. May aircon ba ito? Tsaka diesel to, diesel. Ilang cc kaya to? Akala ko yung Limowa, ano lang, yung silver lang ang kulay. Hindi, marami. Ito yung latest ngayon. Ito yung latest. May warranty yan, di ba? Oo. International. Pagka nasira po, balik mo sa kanila, change ang bago. Dapat ang asawa, ganun din. Hindi, mamaya. Doon, malapit sa Holiday Inn. Di ba dapat ang asawa, ganun din? Pagka medyo sira, Bago. pwedeng palitan ng Pare, naantay tayo ron. Ano na ba? Check out na. O, check out na daw. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. See you again. And magla-live po ako mamaya, ha? Kita-kits tayo. Bye-bye.